Gusto ni Pangulong Duterte na ipagpaliban ang barangay elections at siya na lang ang magtalaga ng mga opisyal ng barangay. Marami raw kasing barangay captain dawit sa droga. Pero para po mangyari ang nais na ito ng Pangulo, kailangan pa munang amyendahan ang konstitusyon. At tinutukan po yan ni Jamsi Sante. Nasa kamay na ngayon ng Kongreso kung ipagpapaliban ba ang barangay elections sa Oktubre at kung bibigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng bagong barangay officials. Naghain na kasi si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ng panukala na humihiling na ilipat sa May 2020 ang barangay elections. Kapag naaprubahan ito, lahat ng kasulukuyang opisyal ng barangay ay matatanggal sa pwesto at magtatalaga ang Pangulo ng officers in charge. Tingin ni House Speaker Pantaleon Alvarez, maipapasa nila ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint bago matapos ang sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Nais ni Pangulong Duterte na i-appoint na lang ang mga opisyal na barangay dahil 40% raw na barangay captains ay sangkot sa ilegal na droga. Bibigyan daw niya ng pagkakataon na mag-nominate ang simbahan at ibang civil organizations ng 3 maaaring i-appoint na hindi konektado sa droga, mga rebelde o namumuno sa mga politiko. Sabi ng Liga ng mga Barangay, suportado naman nila ang kampanya kontra droga ng administrasyon. Ngunit kailangan daw pag-aralan ng husto ang legalidad ng plano, lalo't mukhang hindi lamang batas ang kakailanganing baguhin, kundi maging ang Article 10, Section 8 ng Konstitusyon. Ang tawag ng Constitution sa barangay officials are elective local officials. So parang impliedly, sinasabi na by election, hindi naman by appointment. So that is something that we really have to consider also. Ganito rin ang sabi ng election lawyer na si Romulo Macalintal. Ang kailangan dyan, i-amenda mo ang saligang batas kung gusto talaga ng Pangulo na mag-appoint. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, nagdesisyon ng mga senador pagkatapos nila magpulong kagabi, napapag-aralan nila ng gusto kung alin sunod ba sa konstitusyon ang nais ng Pangulo. Pag-aralan po natin kasi we do not just dismiss immediately the proposal and we also do not accept immediately the proposal. Kailangan pag-aralan kasi 42,000 barangays will be affected. Kung hindi matuloy ang barangay elections sa Oktubre, ito na ang ikalawang beses na ipagpapaliban ng barangay elections sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Noong October 2016 pa kasi ito dapat isinagawa, ngunit inilipat ito sa kasalukuyang taon. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.